mga napabayaan. Sa isang liblib na baryo sa probinsya, may isang lumang bahay na puno ng misteryo at kwento ng takot. Sabi ng matatanda, doon daw nanirahan ang magkapatid na sina Lila at Thomas na iniwan ng kanilang mga magulang maraming taon na ang nakalipas. Hindi na muling nakita ang mga magulang nila at unti-unting kumalat ang kwento tungkol sa mga kakaibang pangyayari sa bahay na iyon. Noong una, naririnig lamang ng mga kapitbahay ang mga hikbi at iyak tuwing gabi. Walang naglakas loob. Nalapitan ang bahay dahil sa balitang may masamang espiritu na naninirahan doon. Sa araw tahimik at tila normal ang paligid. Ngunit pagsapit ng gabi ang mga kaluskos, iyak at tawanan ay tila sumasabay sa ihip ng malamig na hangin. Si Aling Nena, isa sa mga matatandang residente ng baryo, ang nagkwento sa mga bata tungkol kina Laila at Thomas. Napabayaan ang magkapatid. Hindi sila nakalabas ng bahay mula nang iwan ng mga magulang nila. Sabi nila, nagutom daw sila hanggang sa hindi na nila kinaya. At mula noon hindi na sila matahimik. Isang araw, 3 kabataang lalaki, sina Rico, Ben at Arman ang nagdesisyong puntahan ang bahay para patunayan na hindi totoo ang mga kwento. Gabi noon nang dumating sila, bit-bit ang mga flashlight, pumasok sila sa malagim na tahanan. Sa unang tingin, parang simpleng abandonadong bahay lang ito. May mga sirang kasangkapan, alikabok at agiw sa bawat sulok. Takot kayo? Wala namang kakaiba dito, sabi ni Rico habang iniilawan ang paligid. Ngunit biglang narinig nila ang mahina at nakakasindak na tawanan mula sa ikalawang palapag. Tumigil ang lahat. May tao! Sabi ni Ben, nanginginig ang boses. Nagdesisyon silang akyatin ang hagdan. Habang papalapit sa kwarto, palakas ng palakas ang tawanan na biglang nauwi sa malalakas na iyak. Nang buksan nila ang pinto, wala silang inabutang tao, ngunit may 2 upuan sa gitna ng silid. Parang may nakaupo rito kamakailan lang. Napansin ni Arman ang isang lumang litrato sa sahig. Kinuha niya ito at nakita ang imahe ng 2 bata, isang babae at isang lalaki, na mukhang gutom at malungkot ang itsura. Sila kaya sina Lila at Thomas? Tanong niya. Bigla, nagsara ng malakas ang pinto sa likod nila. Napasigaw sila sa takot at tinangka itong buksan pero hindi ito gumagalaw. Nagsimulang magdilim ang paligid at naramdaman nila ang malamig na hangin na umiikot sa silid. Sa dilim, narinig nila ang boses ng isang bata. Bakit niyo kami iniwan? Gusto lang namin ng kasama. Dahan-dahang lumitaw ang anyo ng isang batang babae at lalaki. Ang mga mukha nila'y payat, sungken ang mga mata at puno ng galit at kalungkutan. Napasigaw ang 3 kabataan habang ang mga espiritu nina, Lila at Thomas ay unti-unting lumapit. Kinabukasan, natagpuan ang mga katawan ni Rico, Ben at Arman sa loob ng bahay. Lahat ay tulala, nanlalamig at tila hindi na humihinga. Mula noon lalong walang nangahas lumapit sa lumang bahay.